Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 13 na mahihinang NPA guerrilla fronts nakakalat pa rin sa bansa. Transport strike ng Manibela nakakasa bukas. Resolusyon para imbestigahan ang signature drive sa Chacha inihain ng Makabayan Block. OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 binuksan na. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nananatiling nagkalat sa buong bansa ang 13 mahihinang New People's Army o NPA guerrilla fronts ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Saad ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, makikita ang 13 guerrilla fronts sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang paglilinaw ay sagot sa statement ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala na umanong active na NPA guerrilla fronts sa bansa. Ayon kay Colonel Aguilar, tama rin ang Pangulo dahil ang sinasabi ni PBBM ay ang aktibong guerrilla fronts ng CPP-NPA. Ibig sabihin, wala ng kapasidad ang mga natitirang guerrilla fronts na mag-recruit ng mga bagong miyembro, maglikom ng resources o bumuo ng isang united front laban sa gobyerno. Dagdag ni Aguilar, mga estudyante, magsasaka o manggagawa ang karamihan sa mga natitirang miyembro na tinutugis at nagtatago. Kasalukuyang inaalam ng AFP ang saktong bilang ng mga miyembro ng NPA sa bansa kung saan may talang 1,600 na mga miyembro sa huling quarter ng 2023. Muling magkakaroon ng tigil pasada ang transport group na Manibela bilang protesta sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Manibela President Marval Buena, hindi bababa sa 15,000 katao ang lalahok sa protesta na magsisimula sa Diliman sa Quezon City, papuntang Mendiola sa Maynila na mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, January 16, araw ng Martes. Ito'y bilang pagkondena nilang muli sa modernization program na anyay magre-resulta sa pagkawala ng trabaho ng mga apektadong tsoper at operator sa bansa, lalo't higit sa National Capital Region o NCR. Sa pinakahuling datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 51% pa lamang ang nakapag-consolidate sa franchise consolidation deadline at hindi bababa sa 20,000 units ang nananatiling unconsolidated sa Metro Manila. Kaugnay nito, umapela ang Office of Transportation Cooperatives sa PUV operators at drivers na bigong makapag-consolidate bago ang deadline na tumigil sa pagbiyahe sa kanilang ruta simula sa unang araw ng Pebrero. Ito'y upang maiwasan ang aberya sa kalsada at huhulihin ng mga otoridad ang unconsolidated jeepneys na una nang tinukoy ng LTFRB bilang kolorum kung hindi pa rin ito sasali sa kooperatiba o korporasyon hanggang January 31. Naghain ang Makabayan Block ng isang resolusyon para imbestigahan ang di umano'y paggamit ng kaba ng bayan para bilhin ang signatures sa charter change. Sa isang statement, ibinahagi ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na nakarating sa kanila ang reports ng vote buying para sa People's Initiative. Dagdag ng mambabatas, may mga ilan pa na pinangakuan ng ayuda. Dahil dito, naghain sina Castro, Kabataan Representative Raul Manuel at Gabriela Representative Arlene Brosas na ihain ang House Resolution 1541 upang imbestigahan kung may ginamit na pondo ng gobyerno para sa signature campaign. Ayon sa mga report, kumalat na ang signature drive sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Metro Manila, Ilocos, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Pinasinayaan ni na House Speaker Martin Romualdez at Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnaldo Ignacio ang bagong bukas na OFW Lounge sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ngayon, may espasyo ng nakalaan para sa OFWs. Ang lounge na hango sa mga parehong establishmento na pinamamahalaan ng airlines sa kanilang business class at first class passengers ay accessible sa OFWs 24/7. Saad ni Speaker Romualdez, libre ang paggamit ng lounge ng mga OFWs kahit anong uri pa ng air ticket ang kanilang dala. Ang lounge ay joint project ng House of Representatives, OWA, Department of Migrant Workers o DMW at Manila International Airport Authority o MIAA. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula.
Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.